Isa akong civil engineer at kontratista ng mga pagawaing bayan sa aming lalawigan. Ilang karsada ng aking pinamahalaang gawain. Ganon din ang mga konkretong tulay na nagsisilbing simbolo na ang isang lugar ay umuunlad. Ginabi ako ng uwi noon mula sa dinaluhan kong kasalan kung saan isa ako sa naging sponsor. Bagamat kaya ko pang magmaneho ng aking kotse pa uwi, inaamin kong medyo nahilo rin ako sa nainom kong alak sa okasyong iyon. Tinataha ko ang kahabaan ng highway na natatandaan kong ako rin ang gumawa, pasipol-sipol upang pawiin ang antok na aking nadarama. Nang magulat ako at bigla kong natapakan ng aking preno sa aking nakita. Dead end, putol ang kalsada. Ang natatanong ko ay ang malaking ilog kung saan alam kong may tatawirin akong tulay. Saan napunta ang tulay? May pagtatakang naisa loob ko noon. Imposibleng maglaho iyon. Kadaraan ko lang dito kaninang dumalo ako ng kasalan. Ipinara ko sa tabi ng daan ng aking kotse. Bumaba dito at inaninaw ko ang ilog. Talagang wala nga akong matanaw na tulay papatawid dito. Baka naman napasobra ang inom ko at namamalikmata lang ako. Bulong ko pa. Sa tabing ilog nakadaong doon ang isang bangka na may nakasakay. Isang bangkero. Sumakay na po kayo at itatawid ko kayo sa kabilang pampang engineer. Anyaya nito sa akin. Hindi ko kilala ang bangkero, pero nakita kong may katandaan na rin ito. Ano ba't hindi ko natanggihan ang anyaya niyang iyon? Sa akin, sumakay nga ako sa kanyang nakadaong na bangka sa pampang kung saan nagsimula na siyang sumagwan. Habang nakasakay sa bangka, laman pa rin ang isipan ko ang nawawalang tulay. Ganoon pa man, di hindi ko man lamang ito na itanong sa bangkero. Sa halip iba ang naibuka ng aking bibig. Matagal na po ba kayong bangkero sa ilog na ito? Tanong ko sa kanya. Hanap buhay ko na ito. Bago pa lang ako magbinata hanggang sa tumanda iho. Tugon niya. Kung ganon halos bahagi na pala kayo ng kasaysayan ng ilog na ito. Napangiti ang bangkero sa sinabi ko. Sa ilog na ito ko nakilala si Micaela na aking naging kabiyak ng dibdib. May pagkaromantik din pala sa inyo ang ilog na ito. May tuturing na dito ko siya unang sinuyo. Guro kasi siya sa kabilang ibayo ng ilog na ito, kaya madalas ko siyang maging pasahero kasama ng mga batang tinuturuan niya sa elementarya. Ano naman ho ang reaksyon ni Micaela nang nililigawan niyo na siya? Panay ang saway sa akin at ira. Nakakahiya raw sa kanyang mga estudyante. Sinagot ho ba naman kayo? Siguro nakulitan din sa akin, kaya umuo na lang. Tumigil sumandali sa pagkukwento ang matanda. Wari ay sinasariwa ang lahat sa kanyang isipan. Ang bangkang ito rin ang sinakyan namin nang kami ay kasal sa bayan. Napakaganda ng dekorasyon ko sa bangkang ito. Noon ko rin sinabi sa kanyang layunin kong tumigil na sa trabahong ito dahil natanggap na ako sa trabahong inaplayan ko sa Maynila. Nagkalayo ho pala kayo. Sa sandaling panahon na labis kong pinagsisisihan. Nakita kong bumukas ang lungkot sa anyo ng bangkero. Tila ulap na biglang nangulimlim ang anyo nito, kung saan nasulyapan ko rin may nalaglag na luha mula sa kanyang mga mata. Iniginalang ko naman ang damdamin ng bangkero. Hinayaan kong bigyan siya ng pagkakataon sa nadaramang dalamhati. Isang trahedya ang dumating. Nalaman ko na lang na nasawi si Micaela sa isang aksidente. Tumawag ang bangkang kinalululanan niya at nalunod siya kasama ng iba pang batang papasok sana sa kanilang paaralan. Namatay ang inyong asawa. Namatay siyang kasama ng aking puso at nagpahinto sa pag-inom ng aking mundo. Dinaramdam ko. Salamat, tugon ng bangkero. Pero alam mo ba na labis kong sinisisi ang aking sarili? Ang naganap ko ay isang hindi maiiwasang trahedya. Kung ako ang bangkero ng sinasakyan ng asawa ko, may liligtas ko siya at hindi mapababaya ang masawi. Iginagalang ko ang salubong iyon ng bangkero at hindi na ako nakipag-argumento. Mula noon, nagbitaw ako ng isang sumpa. Pagpapatuloy niya, ano hong sumpa? Na hindi ko iiwan ang ilong na ito. Tatanda ako at mamamatay na bangkero bilang alaala sa namatay kong asawa. Natupad naman ho iyon, di ho ba? Hindi. Anong ibig ninyong sabihin? Nabalitaan kung patatayo ng pamahalang lokal ng konkretong tulay ang ilog na ito. Bahagi ho ng pag-unlad ng lugar na ito ang binabalak na iyon.
napapatay sa aking hanap buhay at tuluyang magsasara sa alaala ng aking asawa na nalibing at naging bahagi ng ilong na ito. Muling may tumulong luha sa mata ng bangkero. Dama ko ang paghihimagsik ng kanyang kalooban. Pero ano ang kanyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan? Nakita kong tumigdig sa kanyang bangka ang bangkero. Sumulyap sa dakong tubig nito at tila mayroon ditong kinakausap. Micaela, pagod na rin ako. Gusto na kitang makasama, makapiling sa iyong himlayan. Pagkasabi noon, ay nakita kong biglang tumalon sa ilog ang bangkero. Huwag, sigaw ko pero huli na ang lahat. Tuluyan ang lumubog sa tubig ang bangkero. Nang dumukwang ako sa bangka upang tanawin siya, nakita ko ang isang babaeng nakaputi na animo-nimfa sa ilog na kumapit sa bangkero kung saan magkasama silang nilamon ng tubig pailalim. Para namang nagdilim sa akin ang paligid. Tila ito uminog na sa una ay mabagal hanggang sa pabilis ng pabilis. Wala na akong natadaan pa pagkatapos. Nang magmulat ako ng mga mata, isang yugyug ang nagpagising sa akin. Ang aking bayaw ang una kong nasilayan. Kuya Donato, bakit narito ka? Usisa niya sa akin. Nakatulog pala ako. Tanging nasambit ko. Nilinga ko ang aking paligid. Naroon ang tulay na kanina ay naglaho. Ang kinaroroonan ko ay dulo na nito kung saan nasa paanan ako mismo ng tulay ng ilog. Hindi ka nakauwi kagabi, kaya ipinahanap ka sa akin ni ate. Nakita nga kitang natutulog dito. Nasaan ang kotse ko? Wari ay nalimpungat ang tanong ko sa aking bayaw. Nakita ko sa lang ibayo ng tulay, nakaparada sa tabi ng daan bago umakyat ng tulay. Napansin ko ang isang sombrerong yari sa huli na nasa tabi ko. Ito ang suot na sombrero ng bangkero na nakasakay ko sa bangka. Dinampot ko ang sombrero at kasamang naglakad patawid ng tulay ang bayaw ko patungo sa aking kotse. Isang matandang tagaroon ang nasa lubong namin. Sa kanya ko na itanong ang bangkerong nakasama ko ng gabing iyon. Matandang bangkero ba ikanin niyo? Tanong niya. Oo, at sa kanya yata ang sombrerong ito. Sinulya pa ng matanda ang hawak mong sombrero. Ang alam kong gumagamit ng ganyang sombrero ay si Tandang Anong, ang bangkero dati sa ilog na ito nang hindi pa napapatayuan ang tulay. Nasaan na ho siya ngayon? Abay namatay na siya bago pa lamang sinisimulang gawin ang tulay na ito. Nalunod daw sa ilog. Nagulat ako sa nalaman ko sa matanda. Nakadama ako ng lungkot. Sinulyapan ko ang ilog mula sa kinatatayuan kong tulay. Dama ko na may isang kaluluwang hindi nasisilayan sa pagkakatayo nito. Si Mang Anong ang bangkero. Inihagis ko sa tubig ng ilog ang hawak kong sombrero. Lumutang ito at inanod ng tubig. Ipinahiwatig mo sa akin ang iyong salot ubin at nadaran ko sa pagkakatayo ko ng tulay na ito. Pero alam kong mauunawaan mo rin na may mabuting layunin ang pagkakatayo nito. Ganon pa man, ang kasaysayan mo, ninyo ni Micaela at ng ilog na ito, ay mananatiling buhay na alaala sa lahat ng nakakakilala sa iyo. Sa ngayon marami pa rin akong tulay na itinatayo. Gawain ko ito. Isang propesyon na kailangan sa kaunlaran. Pero hindi ko kailanman malilimutan ang gabing nakausap ko si Mang Anong, ang bangkero. Maaaring hanggang ngayon ay gumagala pa rin ang kanyang ligaw na kaluluwa sa ilog. Sila ng kanyang si Micaela.